Paikot-ikot si Binibining Mondragon habang kumukuha ng mahabang pagsusulit ang kanyang mga mag-aaral sa asignaturang Araling Panlipunan. Habang siya ay nag-iikot, hindi nakaligtas sa kanyang matalas na paningin ang palihim na pagsulap-sulyap niya kay Leia. Bakit kaya ako tinitingnan-tingnan nito? Sa loob-loob ni Binibining Mondragon, hindi siya nagpapahalata. Maya-maya sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niyang kapag nalilingat siya ay binubuksan-buksan ni Leia ang kanyang nakatiklop na panyo. Natugunan niyang may kudigong nakaipit dito. Hindi nito napansin ang pag-ikot niya sa bandang likuran. Nakasilip na pala si Binibining Mondragon na nasa kanyang likuran. Hindi nahalata ng mga kaklase niya na nahuli ni Binibining Mondragon si Leia dahil abala silang lahat sa pagsagot. Nang maramdaman ni Leia na may tao na sa kanyang likuran ay mabilis na niyang tiniklop ang kanyang panyo. Kinuha ni Binibining Mondragon ang kanyang ballpen at maliit na sticky note sa kanyang bulsa. Sinulatan niya ito. Mag-usap tayo mamaya. Inilagay ni Binibining Mondragon sa papel. Iniabot niya ito kay Leia. Binasa, nakita niyang namutla ang mag-aaral. Tamang-tama na recess time pagkatapos ng klase ni Binibining Mondragon kaya naiwan silang dalawa ni Leia sa silid-aralan. Nakita ko ang ginagawa mo kanina, Leia. Nasa loob ng panyo mo. Huwag kang magkaila. Tungong-tungo naman si Leia. Hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. Pero mabait pa rin si Binibining Mondragon dahil hindi niya ito pinahiya sa harap ng klase ang mag-aaral na nahuli itong nangongudigo. Leia, bakit mo ito nagawa? Hindi ba't masama ang pangongudigo? Isa pa, kapag ipinalam ko ito sa iyong gurong tagapayo mo, pwede kang masuspinde, hindi ba? Nasa manual naman yan na ibinigay sa inyo bago magsimula ang exam. Hindi pa rin kumibo si Leia. Leia, sige na. Makikinig ako. Bakit mo nagawa yun na magkudigo ka? Maya-maya pa, binasag na ni Leia ang kanyang katahimikan. Ma'am Mondragon, patawarin po ninyo ako kung nagawa kong gumawa ng kudigo. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Sadya pong mahina lang talaga ang ulo ko. At ang nais ko pong magkaroon ng mataas na marka. Batay nga sa record kay Leia at ang mga marka nito sa nagdaang taon ay hindi nga masyadong matataas. Nasa average lamang ang kakayahan nito. Leia, mali pa rin ang pangungopya o paggamit ng kudigo. Kasi ang dahilan kung bakit kumukuha ng pagsusulit para malaman natin kung gaano na ba kalawak ang naging kaalaman mo sa pag-aaral. Kung dadayain mo ito, hindi lamang ako ang dinadaya mo kundi maging ang sarili mo. Ma'am, pasensya na po kayo. At hindi na nga napigilan ni Leia ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Kasi po, lagi na lang akong sinasabihan ng papa ko na mahina raw ako. Mahina ang kukote ko, na hindi ako kasing talino ng mga kapatid ko, na wala daw akong silbi. Sawang-sawa na po ako, ma'am, sa panglalait ng mismong papa ko. Kaya sabi ko sa sarili ko, kailangan kong magkaroon ng mataas na marka sa pagsusulit para naman makabawi ako sa grades ko. Nalungkot naman si Binibining Mondragon sa kanyang mga narinig. Uso pa rin pala hanggang sa kasalukuyan na may mga magulang na masyadong mataas ang pressure na ibinibigay nila sa mga anak nila. Kaya ang tendensya ay gumawa na ito ng mali. Leia, sana wag mo na tong ulitin pa ha. Opo ma'am. Ma'am, nakikiusap po ako na huwag niyo na pong sabihin ito kay Sir Sebastian. Kasi tiyak po na ipapatawag po niya ang mga magulang ko. Lalong-lalo po silang magagalit sa akin. Matinding pakiusap ni Leia kay Binibining Mondragon. Ma'am, ipinapangako ko po na hindi ko na uulitin ang pangungudigo at mas mag-aaral na po ako. Sige Leia ha, basta't ipangako mo sa akin na hindi mo na uulitin ito.
Pero kapag nangyari ulit ito, hindi ko na ito papalagpasin pa. Tumatango-tango naman si Leah. Simula noon ay hindi na umulit pa si Leah sa kanyang pangunguligo at napansin ni Binibining Mondragon na naging aktibo na sa klase si Leah. Madalas na nga itong nakikiisa sa talakayan. Hindi na siya nahiyang maging pinuno sa mga pangkatang gawain at mataas na rin ang mga marka niya sa pagsusulit. Hindi katakatakang tumaas na nga ang mga marka nito sa lahat ng asignatura at sa pagtatapos ng taong ito ay napabilang pa sa top 10 ng klase si Leah. Kaya naman bago maghiwa-hiwalay bilang klase ay lumapit si Leah kay Binibining Mondragon at nagpapasalamat ito. Maraming salamat po Binibining Mondragon sa mga pangaral na ibinibigay ninyo sa akin. Hindi ko po kayo makakalimutan. Sana po ay muli pong mag-cross ang mga landas natin. Walang anuman yun Leah, basta't lagi mong tatandaan na hindi ka mahina. Hindi mahina ang kokote mo. Kaya mo yan. Ang importante, dapat mag-aral ng mabuti. Masayang-masaya si Binibining Mondragon dahil meron siyang estudyante na natutulungan at nagpapasalamat din si Leah dahil sa malaking aral na kanyang natutunan mula sa kanyang guro. Sana maraming guro na kagaya ni Binibining Mondragon na binigyan niya ng isa pang pagkakataon ang estudyante. Mga katropa, sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento at sana ay meron kayong natutunan na aral. Maraming salamat, sana ay nandyan pa rin kayo para suportahan ang aking munting channel. Maraming salamat at paalam.